Nung nagsimula po itong Juhia Masinag, a long time back, nangarap po kami na magkaroon ng lupa, magkaroon ng sariling lugar para panambahan. Pero yung pangarap na yon, lumipas na po yung maraming taon, pangarap pa rin. At wala po tayong ginawang hakbang para yung pangarap ay matupad. Wala po tayong ginawang plano para mangyari to. Pero recently, sa siguro ng mga pangangailangan at sitwasyon natin na yung mga bata binabiyahe-biyahe from here to sa Masinag Market, balikan. Tapos pagdating ng Disyembre, hindi tayo pwedeng gumamit dito mga 2 Sundays kasi Manila Film Fest. Tapos marami pang mga reason at kung ano-ano. Ngayon, nag-uusap na kami ng mga ilang leaders dito na simulan na nating hakbangan yung pangarap natin na magkaroon ng sariling lupa at balang araw sariling church building na kung saan ang pangarap po gawin ding events center ng mga magpapakasal, magbe-birthday, bla bla bla. No? Sino gusto na meron tayong ganon? Taas ang kamay. Ay lahat. Okay. Dalawang kamay. Tanungin mo yung katabi mo, sasabay ka ba sa paghakbang? Kami yung papalakpak, kayo yung hahakbang. Sino sasabay sa paghakbang? Sino yung may gagawin para to matupad? Kahit magbigay ka pa? Okay, kanina nagsishare sa offering si Ray. Kung ang tithes mo hindi mo maibigay, kung ang offering mo hindi mo maibigay, this is burden. Okay? Ngayon, I want you to graduate sa pagbibigay ng tithes and offering na masaya dahil mapapagpala ka. Eto ngayon, magkakaroon po tayo next week. Sisimulan natin na magkaroon ng pledges o separate na envelope para dito. Bumubuo po ako ng team, fundraising team, na sila yung magmamanage nito. Wala akong pakialam dito, mag-observe lang. Tapos, magbubukas po tayo ng bank account na kung saan ano man yung makokolekta natin dito sa gagawin natin, doon papasok. At namomonitor yon. And from time to time, siguro every month, i-announce natin dito, ito na yung nakolekta natin. Gusto niyo ba yon? Okay. So, lahat na lang ng idea for fundraising, iniisip na namin. At isa nga na pag-usapan namin yung YouTube channel ng mga preaching ko na nag-start yan during the pandemic dahil walang church. So, ang ginagawa ko, nagpipreach ako sa loob ng kotse, tapos pinopost namin para lahat ng miyembro makapanood. At nung medyo lumuwag-luwag, yung pandemic, pwede na mag-gather ang 5 hanggang 10. Nag-iipon kami doon sa 3rd floor, inire-record namin yung preaching, kami-kami lang. Tapos pinopost namin sa YouTube channel. Sino sa inyo ang nakapanood na sa YouTube channel ng Juhia Masinag? Sino sa inyo ang nakasubscribe na? Hindi lang like, nakalagay doon subscribe, pipindutin nyo yon, yung subscribe. At ano pang gagawin pagkatapos? Share. Like, share. Subscribe, like, and share. At i-share nyo rin sa mga Bible study members nyo. Required po ito ha. And then pagkatapos nyo i-share sa Bible study members nyo, sa kaibigan at kamag-anak. Bakit i-share? Una, napag-usapan namin, it can be a tool for fundraising. Okay? Pero higit sa lahat, yung session mong Bible study member mo, hindi naman nakaka-attend lagi rito yan. O kaya yung kaibigan mo, kamag-anak mo, may problema yan sa depression. May topic tayo about depression. Okay? Makakatulong sa kanya yan. May anxiety problem. May topic din tayo doon. Pera problem. Meron din. Ano pa? Jowa problem. Meron din. So lahat ng problema mo andun. Hello? So pag sinare nyo yan, sa kanila, nakakatulong kayo. Okay? Natutulungan din tayo.
Wala kaming pangarap na gawin tong pagkakakitaan. Nung sinimulan to, wala. Kaya nagmi-meeting kami, Pastor, konti na lang, naka 755 na tayo, 1,000 lang ang kailangan, tama ba? At saka yung watch hour. So, we encourage you na panoorin nyo, kung may ginagawa kayo, hindi nyo pwedeng tutukan, i-play nyo ng malakas. Habang naglalaba kayo, i-play nyo lang. Pwede ba yon? Para sa building at lupa natin. At sa paglago ng mga kakilala nyo. At alam nyo ba kung magkano yung mga sinesend sa akin ni Engineer Rogie ng mga listahan? Marami siyang kakilala kasi dito sa Antipolo. Laging nakatatak doon, mura lang naman yung mga lupa dito sa Antipolo. Alam nyo kung magkano? 50 million lang naman. 50 million lang naman. Biglang tumahimik. Kalimutan na natin yung pangarap na yan. So, ang topic natin ngayon, dahil ganyan kalaki ang lupa sa Antipolo, ganyan kamahal, ito topic natin ngayon. Sabihin mo sa katabi mo to. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Tumingin ka sa katabi mo. Ituro mo din ng ganyan. Gusto kang i-bless ni Lord, ha? Para maging blessing ka. Para makapag-share ka dito sa fundraising na to. Sige, turo mo yung sa kabila naman. Ikaw din. Ikaw, ha? God wants you to be blessed so that you will be a blessing. Okay? Ngayon, iko-convince ko kayo na gusto talaga ni Lord i-bless ka para ka maging pagpapala. Genesis 12 verse 2 to 3. Sabi ng Diyos kay Abraham, nag-devotion din ako from Genesis, ngayon nasa Exodus na ako. Si Abraham ay isa sa pinakamayaman sa lugar nila, sa Ur. If you study archaeology, if you study geography, yung cradle of civilization, ito po ay sa Mesopotamia, between two rivers ng Tigris at saka Euphrates. Dito nagsimula, alam niyo naman sa social studies, yung mga kasing edad ko, CB ka na. Ang nakalagay doon, yung lambak sa Egypt, sa lambak ng Nile, tapos lambak ng Euphrates, Mesopotamia. Ito yung simula ng civilization. Doon din na-imbento yung gulong. At yung unang-unang syudad daw ay yung Uruk, kung saan ang nagtayo at marami pa, si Nineveh, doon lahat yun. Si Nimrod, na aking pinag-aaralan ngayon, siya rin si Gilgamesh, yung hari na ang height ay 15 feet. So dito yon sa time ni Abraham. Tinayo yung mga syudad na yon at yumaman yung mga syudad. At si Abraham is one of those na yumaman din sa panahon na to. Kaso sabi ni Lord, talamak ang kasamaan ng mga nandiyan. Yung mga Nephilim nandoon, yung mga anghel na nakipag-asawa sa mga tao. So nandoon yung mga Anakim, tsaka yung sino-sino pang mga sinasabi nilang galing sa heaven na bumaba, na may mga bitbit na kung ano. So ito yung moment. And then sabi ni Lord kay Abraham, labas ka dyan, umalis ka dyan sa Mesopotamia. Punta ka doon sa promised land. At ito ang pangako niya, ni Lord. I will make of you a great nation. Gagawin kitang dakilang bansa, Abraham. And I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless you, sabi mo, I will bless you so that you will be a blessing. Kaya ka i-bless para ka hindi maging kuripot at madamot. Kaya ka i-bless para maging blessing. Kaya ka bibigyan para magbigay. Kaya ka tinuturuan para magturo. Kaya ka inaalagaan para mag-alaga. Kaya ka bina-Bible studyhan para mag-Bible study sa iba. Laging ganon ang prinsipyo ng Biblia at ng nature. When you receive, you must give. When you give, you will receive. Ulit-ulit lang yan. No, hindi pwede na binibless ka pero hindi ka mabibless. Hindi ka mabibless. So, you will be blessed if you will bless others. So, ito yung binigay ng Diyos kay Abraham.
Tapos sabi niya dito, I will bless those who bless you. Yung magpala sa'yo, and him who dishonor you, I will curse. Pag pinagpala ka, nag-bless si Abraham sa iba, binless siya ng iba. So yung nag-bless sa kanya, ibibless din. Yung binless niya, nag-bless sa iba, ibibless uli. So, cycle to ng blessing. Hindi ito tumitigil. At sabi rito, ang mag-dishonor sa'yo, susumpain ko. Ang kumalaban sa'yo, akong kinakalaban. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Dahil sa'yo, Abraham, lahat ng angkan mo, yung Israel na lalabas, kasi Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob po yung Israel at yung 12 tribo. Mula noon, ang bansang Israel, pinanganak. At sila yung mayayaman sa lupain. Ngayon, anong connection natin dito? Galatians 3:29. Kung ikaw na kay Kristo, lahi ka rin ni Abraham. Kung ano yung pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lipi, sa kanyang angkan, sa kanyang mga anak at magiging lahi, saling lahi na pagpapala, tayo ay kasali din doon. Amen? Heirs according to the promise. Ngayon, ang sabi na naman ng mga poor mentality Christians ay salvation ang tinutukoy dyan, hindi pera. Iyan ang tinuturo ng mga prosperity gospel preachers. By the way, pag binalikan niyo yung mga tinuturo ko sa YouTube, tinuturo ko yung suffering. Tinuturo ko yung pagtitiis, kababanggit ko lang kanina, di ba? Sa prosperity gospel preachers, walang ganon, walang turong maghihirap ka, dadaan ka sa sakripisyo, walang ganon. Dito, parehas kong tinuturo. Naniniwala ako na tayo ay kalooban ng Diyos na pagpalain at umunlad sa buhay. Naniniwala ka ba? Pero dadaan din tayo sa hirap bago mangyari yon. May mga pagsubok, mabibigat na problema, meron. Sabay na gaganap yan. Sa prosperity gospel, itong side lang na to. Sa poor mentality gospel, ito lang. Tayo parehas. Amen? So, balansyado tayo dito. Kaya, pag pinakinggan mo kasi about blessing, ang nasa utak nila, ay prosperity gospel yan. Eh kung ayaw mo yung mamalbala ka, wag mo kami damay. Di ba? Kasi may mga pastor din ako nakakausap eh. Hindi raw kalooban ni Lord yan. Kailangan magtiis tayo. Sabi ko, ikaw na lang. Nagtitiis na nga ako, kababible study, ka pupunta sa kung saan eh, tapos pati ba naman pagkain, titiisin ko pa. Ang comfort food ko na nga lang para lumakas at mag-Bible study, eto, tapos pagbabawalan niyo pang kumain ako ng ganyan. Hello? Hello? Hindi naman fair, di ba? So, tingnan natin si Abraham. Let's begin with Abraham. Genesis 13 verse 2. Kailan sinabi yung I will make you a blessing and I will bless you? Genesis 12, 2-3. Paglipas ng ilang taon, Genesis 13 na, 2. Now Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Mayaman. Yung sinabi ng Diyos kay Abraham, yayaman ka. Nangyari. Sobra siyang yaman. Hindi siya rich. Siya ay very rich. Ang mga anak ng Diyos hindi rich. Very rich. Kaya nga sabi ng mga Indiano, very, very rich. Yun ang blessing kagabi na ginabi kami. Nakausap namin yung may-ari ng Indian restaurant. Kasi sinesira namin yon sa Makati. Very, very rich. Punta naman tayo sa Genesis 25. Genesis 25, verse 5. Bago pa mamatay si Abraham, binigay niya yung ari-arian niya sa kanyang anak na si Isaac. Tandaan niyo itong lineage sa Abraham, Isaac, then Jacob. Abraham gave all he had to Isaac. So mayaman si Abraham, very rich. Ngayon, si Isaac ngayon, pinamanahan nung kayamanan ni Abraham. Verse 11, Genesis 25. After the death of Abraham, God blessed Isaac, his son, and Isaac settled at Beer Lahai Roy. So kung mayamang-mayaman na si Abraham at binigay kay Isaac, yun lahat. Ano si Isaac ngayon?
Very, very, very rich. Di ba? Very, very rich siya ngayon. Okay. Laktaw tayo. Genesis 26, 1 to 3. Now, there was a famine in the land. Yun na nga. Akala ko ba, blessing, blessing? Hindi, may tagutom din. Akala ko ba masaya? Hindi, may problema din. Okay? Hindi. Ay, bakit malungkot? Bakit yung prayer ko hindi sinagot? That's life. Pero hindi yun ang ending. Laging kay Lord, happy ang ending. So kung hindi pa happy, hindi pa yan, ending. So there was famine in the land beside the former famine that was in the days of Abraham. So si Abraham na mayamang-mayaman, nakaranas din ng tagutom. Si Isaac na mayamang-mayaman, very, very, very rich, nakaranas din. Okay? So, ang sabi dito, and Isaac went to Gerar, to Abimelech, king of the Philistine. Ito pa, pag pinag-aralan nyo ang Genesis, scrutinize nyo, etong si Nimrod na siya si Gilgamesh, na 15 feet ang height. Ito ring taong ito si Abimelech. At nabubuhay sila 100 years. Nung time ni Abraham, nandun na siya. Time ni Isaac, nandun pa rin siya. Nakursunadahan niya si Sarah. Then ngayon, si asawa naman ni Isaac. Grabe, sabi ko, nung pinag-aralan ko, tagal ng buhay nitong haring to. Tapos mga higante. Sabi dito, Abimelech, the king of the Philistine, and the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Dahil tagutom doon, balak ni Isaac, pumuntang Egypt para, siyempre, pag mahirap ang buhay sa Pilipinas, mag-abroad muna. Di ba? Tama, mali. Ang sabi ni Lord sa amin, huwag kayong mag-abroad, huwag kayong pupunta ng Australia, huwag kayong pupunta ng Amerika, huwag kayong pupunta ng Canada, huwag kayong pupunta doon sa Japan para kumita ng pera. Stay put dito sa Pilipinas, dito ko kayo i-bless. Yun yung sinabi sa amin ni Lord. Hindi kami nag-abroad para magtrabaho, nag-abroad kami para mamasyal. Pero binigyan kami ng opportunity to work abroad. Buong pamilya, bit-bit. Hindi namin tinanggap. Ganon din ang sinabi ng Diyos kay Isaac, huwag kang mag-abroad sa Egypt. Dito ka lang, dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land and I will be with you and I will bless you. Dito kita pagpapalain sa lugar na to. Ito rin yung sinabi ni Lord sa amin, sa Pilipinas may langit din. Sa Pilipinas may blessing din, hindi lang sa abroad. Kaya kang pagpalain at payamanin ni Lord dito sa Pilipinas. Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. At marami namang pruweba dyan. Kami kasama na doon. So, sabi dito, for to you and to your offspring, sa iyo at sa lahi mo, I will give all these lands and I will establish the oath that I swore to Abraham, your father. Yung pangako ko sa tatay mo, tutuparin ko rin yan sa iyo. Yun ang kagandahan pag yung mga tatay sumusunod sa Diyos, nadadamay yung anak. Hello? Pag yung mga magulang sumusunod sa Diyos, pati yung anak napapagpala. Pero pag yung tatay at nanay pasaway, pati yung anak damay. Kaya sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Ayusin mo buhay mo. Pakatino ka ha. Genesis 26, verse 12 to 14. So, hindi umalis si Isaac sa lupain na yun. Doon siya nagtanim. And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. Hindi 30, hindi 70, hindi 50. 100-fold, 100 times ang ani niya. And the Lord blessed him, and the man became rich and gained more and more until he became very, 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 very wealthy and rich. Kanina, very, very rich na siya. Kasi si Abraham, very, very rich. So, nung pinamana kay Isaac, naging very, very, very rich. Nagtanim, 100-fold, yumaman lalo, ilang rich na? Very, 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 very rich. Sino gusto ng very, 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 very rich? Sabi niya ba, rich lang, okay na. Di lalo, very, very, very rich. Amen? So ito si Isaac. Very, very, very rich. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistine, yun lang,
Pag yayaman ka, may mainggit. Okay lang ba may mainggit? Ano, mamili ka, ayaw mo may mainggit? So ayaw mo yumaman? O yayaman ka pero may mainggit? Ha? Yaman mo yung mga inggitera niya, mamatay sila sa inggit. Maglaway kayo. So, taktaw tayo, Genesis 30. Anak na ni Isaac, si Jacob na. So, Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob, iba yung naging kalagayan sa buhay. Kinupit ninakaw yung birthright. Di ba? Kambal sila. Silang magkapatid. Unang lumabas yung kuya niya, si Iso. Kaso, pinipilit niyang mauna. Hinawakan yung paa. Hindi naman siya nagtagumpay. Pero, nung sila'y nag-teenager na, nakuha niya yung birthright. Tapos, nung matanda na yung tatay niya si Isaac, nakuha niya yung blessing. Pero, yung physical na blessing, hindi niya naman na-enjoy. Kasi nag-stokwa siya Lumayas siya, bumalik siya doon sa kung saan nanggaling yung kanyang nanay sa Syria. So doon siya nagtago-tago dahil papatayin siya ng kapatid niya. Umalis siya walang bitbit, pero doon siya pinagpala ng Diyos sa lugar na kung saan mahirap. Sa lugar na kung saan wala siyang, hindi niya teritoryo. So kahit pala saan, pwede kang i-bless ni Lord. Nagtayo ka ng church sa Aklan, mahirap. Sabi ng mga pastor, mahirap. Pero 1 year, meron kami 100 members at kumpleto gamit namin. Except for drum set, medyo mahal, pero nakahiram kami. Pagdating sa India, ganun din. Mahirap din yung bansa, pero pinagpala kami ng Diyos. Kahit saan ka pumunta, kaya kang pagpalain ng Diyos. Dahil ang sabi ko nga, kung saan may langit, may Diyos. May langit ba sa Pilipinas? May Diyos. At kung saan may Diyos, kaya kang i-bless ng Diyos. Kaya hindi, abroad lang tayo, sa abroad lang may pera. Hello? Yung iba nga dito, ginapi ko, ginapala ang pira Pasensya na mga Ilonggo. Huwag niyo akong pati yun karon. Genesis 32:10. Eto na. Sabi dito sa 43, Thus the man Jacob increased greatly and had large flocks, female servants and male servants and camels and donkeys. Paano nangyari yun? Pumasok siyang katulong sa kanyang tiyuhin. At ang bayad, mapapangasawa niya yung anak. Niloko siya. Sabi, 7 years, trabahuin mo, walang sahod para sa mapapangasawa mo. Binigay yung ate. Ang gusto niya yung bunso. Ay sabi, niloko mo ako. Kasi may kultura kami, kailangan mag-asawa mo ni ate. Buti na sa Pilipinas, walang ganon. So, sabi, okay, pagtrabahuan mo rin yung bunso. So, trabaho siya, another 7 years. So, walang kita, walang sahod, wala, kahit ano. And then, yun na. Sabi ni Jacob, teka lang, wala akong papakain sa mga anak mo at sa anak ko, sa magiging apo mo. Sabi niya kay Laban, so bigyan mo ko ng sahod. Ang sahod mo sa akin ay ito. Yung mga hayop na, yung mga tupa at kambing na batik-batik. Yun yung sa akin. Tiningnan ni Laban, wala o konti lang. Sige, yan ang sahod mo. Ang ginawa ni Jacob, kumuha ng stick, inukit-ukitang ganon, nilagay sa inuman ng tubig at kung saan nagme-mate itong mga to. Sa tuwing makikita nila yon, yung sanga na yun na may batik-batik, yung nagiging anak nila, batik-batik. Naglilihi yung mga kambing. Dahil sa batik-batik na yon. So lahat ngayon ng naging anak batik-batik na ubos halos yung hayop na alaga ni Laban. At hindi lang yon, nadagdagan ng dagdagan. Ngayon, meron na siyang sariling flocks, may sarili na siyang mga servants, female and male servants, meron na rin siyang camels. Yung mga camels, equivalent ito ng mga SUVs. Ito ay sasakyan sa panahon nila na malalaki. So ito yung mga Raptor, di ba? Ito yung mga SUV. Ano naman yung mga donkeys? Yan yung mga sedan. Yan yung mga kotse-kotse. Kung equivalent natin yan sa panahon natin, parang ganun equivalent. So therefore, ang dami niyang sasakyan. Parang ganun, di ba? So, biglang yaman itong Jacob na walang dala, kundi stick lang nung pumunta ron. Tingnan nyo, Genesis 32 verse 10. I am not worthy of the least of all the deeds. Ito yung pauwi na siya, iniwan niya na si Laban, pabalik na siya sa kuya niyang si Iso. Gusto siyang patayin dito sa inalisan niya. Gusto siyang patayin doon sa pupunta niya. Nasa gitna siya ng devil and deep blue sea.
So sabi niya, dito siya natutong mag-pray. Sabi niya, Lord, hindi naman ako karapat-dapat sa lahat ng ito. For all the least of all the deeds of steadfast love and all the faithfulness that you have shown to your servant, hindi ako karapat-dapat. For with only my staff I crossed this Jordan. Nung tumawid ako sa Jordan, sa river na to, stick lang yung hawak ko. Pero ngayon, now I have become two camps. Yung camps na yon, ito yung kanyang kawan at yung kanyang yung pamilya niya at yung mga nagtatrabaho sa kanya. Ang dami na nila. So, pinagpala ng Diyos, itong si Jacob sa lupain kung saan malayo siya at mahirap ang buhay. Now, let's go sa modern time. Ang pinakamayayamang tao sa Amerika, si Larry Ellison, the founder of tech giant Oracle. Alam niyo yung Oracle? Yung mga IT natin dyan, corporation, is the wealthiest Jew in the world and the fifth wealthiest person alive at age 70. Medyo, hindi na to updated, pero malapit-lapit pa rin. His net worth is 54.2 billion. Dugong Hudyo to. Lahi ng Israel ito. Kung citizenship nila USA na, pero yung dugo nila Hudyo pa rin, Israelita pa rin. Michael Bloomberg, former mayor of New York City, the second wealthiest Jew on the list, and 14th wealthiest person overall with a net worth of 35.5 billion. Mark Zuckerberg, Meta, hindi na Facebook, still one of the world's youngest billionaires at the age of 30. Nung siya'y nagsimula, 30 lang siya, na siya, billionaire na. 30 ha. Nung 30 si Mark Zuckerberg, tinayo niya yung Facebook. Ikaw, nung 30 ka, anong ginawa mo? Kakarakrus. Nag-ML. Kukulong sa kwarto. Eto, no? Hudyo to. He climbs 5 spots on the list to number 16 overall. His net worth has grown to 33.4 billion. Dugong Hudyo. Dugong Israelita. Sergey Brin and Larry Page, founder ng Google. Lakas kumita, di ba? 29.2 billion, 29.7, silang dalawa mga co-founder, investors. George Soros, 24.2 billion. Ito sila, magkakasama lahat yan. Carl Icahn and then Len Blavatnik. Michael Dell, Dell Computer founder, 19.2 billion. Dugong Hudyo, dugong Israelita. Imagine mo, sila may-ari nito. Ewan ko lang kung manalo ka pa. Eto pa. Andrew Fasto, former CFO of Enron. Malaking kumpanya. Jacob Frenkel, chairman of JP Morgan Chase International. Dito yumaman ng mga Hudyo. Pagpapautang sa Europe nung panahon ni Hitler. Dahil ang turo ng mga Katoliko, bawal magpautang. Pupunta ka ng hell. Ang ginawa nila, samantalahin natin, tayo ang magpautang. Nagsiyaman sila. Until today, ito yung strategy nila. Okay? Paul Warburg, chairman of the Bank of Manhattan Company, Chase Manhattan. Sandy Well, chairman and CEO of Citigroup, former chairman, Hudyo, Israelita. Ito yung mga malalaking kumpanya, mga kapatid. Ang may-ari nito, physically, anak ng Diyos. Physical, spiritual Israel, tayo. Sila, physical. Balikan natin yung dito. Ayan. If you are Christ, then you are Abraham's offspring. Heirs, according to the promise. Dalawa po yung lahi ng Israel. Isang physical at isang spiritual. So tayo ang spiritual, sila ang physical. Ito pa, dagdag ko pa. Max Factor, yung mga babae dyan, kilala nyo si Max, di ba? Founded the company which bear his name. Estée Lauder, founder of the company which bears her name. Kenneth Cole, founder of Kenneth Cole. Doris Fisher, co-founder of Gap with her husband Donald. Calvin Klein, founder and CEO of Calvin Klein. Yan, paano ka namin di yayaman? T-shirt, 10,000. Jacket, 15,000. Bernard Marcus, founder of Home Depot. Pagkain, laruan. So, Ruth Handler, Mattel.
Barvidal. Ralph Lauren, polo, damit. Howard Schultz, Starbucks. Hudyo may-ari, Starbucks. Levi Strauss, Steven Spielberg. Ang sabi ni Lord, I will bless you, Abraham, at yung lahi mo. Di ba? Pag nanonood tayo ng mga pelikulang si Steven Spielberg ang gumawa, wow, wala pa tong ginawang sablay pagdating sa pelikula. At pag ikaw nag-excel sa isang bagay, yayaman ka. Mayayaman lahat ito, anak ng Diyos. Sino dito anak ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, God wants you to be blessed. So you can be a blessing. Gusto kong pagpalain ng Diyos para maging pagpapala ka. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Gusto ni Lord, mapalad ka. Hindi swerte ha, mapalad. Total, out of 1,426 world's billionaire, 165 of them are Jews, Hudyo, Israelita. Out of 400 billionaires in Forbes magazine, 100 of them are Jews. Out of 10 wealthiest man in Britain, 5 are Jewish. So ibig sabihin, kalahati na kayamanan ng England, Hudyo may-ari. Michael Kaduri, the only non-Chinese billionaire in Hong Kong. Ang billionaire din sa Hong Kong, Hudyo. Hindi inchik. Marami din, pero isa siya. They control 40% of America's economy and 80% of Russian economy. Noong nagkaroon ng gera sa Ukraine, yung presidente ng Ukraine ay Hudyo, dugong Hudyo, at yung mga mayayaman sa Russia na nagsusupport, Hudyo din. So ngayon, unti-unti yung iba nag-back out, bumalik ng Israel para iwanan si Putin. So ito ang mga anak ng Diyos, mayayaman. Sabi mo sa katabi mo, ang mga anak ng Diyos, mayayaman. Physical to ha, physical. Hindi kasali sila sa kaligtasan. Pag di sila tumanggap kay Jesus, di sila ligtas, mayaman lang sila. Pero tayo, tumanggap tayo kay Jesus, ligtas na tayo, langit pa tayo. At ang sabi ng Hebrew, ang covenant na meron tayo ngayon, mas greater sa old covenant. Kaya ako naniniwala, kung sila pinagpapala ng Diyos physical, mas lalo tayo. Yung iba. Hindi naniniwala eh. Sabi mo sa katabi mo, gusto kong pagpalain ng Diyos. Bilisan ko lang ito. The difference between rich, prosperous, and blessed. May tatlong bagay patungkol sa pagyaman. Kadalasan, ang alam lang natin rich. Ano yung rich? Ang rich, sabi ng dictionary ganito, more on material and financial possession. Pag marami kang pera, may kotse ka, may bahay ka, bayad, at may sobra pa, mayaman ka. Hindi ka mayaman pag ang kotse mo utang, bahay mo utang, lahat utang, hindi ka mayaman. Mayabang ka lang. Hello? Mayabang ka lang. Pero pag bayad yung bahay mo, bayad yung kotse mo, bayad lahat, may extra money ka pa, may extra kotse ka pa, may extra bahay ka ba? Ay, 3 bahay niyan. Bayad? Yes, bayad. Kotse niyan, 3. Yes, bayad. Pero 3, utang lahat. Ay, hindi mayaman. Ang mayaman, bayad lahat, may sobra ka pa, mayaman ka. Sino gusto nun? Bayad lahat. Okay? Having more than enough material possession, money, or property, yan ang rich. Ano naman ang prosperous? Sa Bible, ang word na prosperous ay chasar. So ito meaning, having continued success, flourishing. Ito rin yung sa dictionary. Sabi dito, sa meaning, sa Ecclesiastes 11:6, ng word na prosper, to be right, to be successful, tama, proper, to be correctly aligned with certain requirements. Kunyari, negosyante tayo. May kilala ako negosyante ng mga groceries dyan. Somewhere in, ang pangalan ng tindahan niya ay, joke. Diyan lang, sa may Padilla. Hindi nagbabayad ng tax na tama. May naka-assign doon sa BIR. Sabi, gagawin natin ang paraan yan, gagawin natin ang paraan. So, bayad lang siya onte, bayad lang siya na onte. So, masaya buhay, hindi niya binibigay yung buong tax. Ang problema, yung binibigay niyang kakilala niya, hindi pala binabayad talaga. Tinatago lang yung record sa ilalim para siya walang bayaran ng malaki. Kaso, natanggal yung taong yun na korap.
naglitawan ngayon yung utang niya sa BIR, isang tambak. So you will not prosper pag nanloloko ka. Yung timbangan mo sa tindahan, mali. 'Di ba? Yung mga ginagawa mo sa transaction ng business, hindi tama. May mga under the table ka, may mga kung ano-ano kang mga hocus-pocus. You will not prosper. Kasi ang word na prosper, tama ang ginagawa mo. Okay? Ano naman yung bless? Ang bless naman, sa Bible it is enjoying great happiness. Sa Proverbs 31:28, yung word na bless ay ashar. Hindi nakakaasar, ashar. Hindi nakakaashar Ang meaning nun ay happy, blessed, prosperous, successful, straight, right. So pag ikaw pala ay blessed, tama ginagawa mo, matagumpay ka at pinagpapala ka. Sa Matthew 5:3, blessed are the poor in the spirit, blessed are the. Yung word na blessed doon naman ay sa Greek, makarios. Ang ibig sabihin ng makarios, long duration of happiness, supreme bliss and special joys that granted to a person who experiences salvation. Yung word na blessed doon ay masaya. Masaya. So therefore, kung ikaw ang mayaman, pwedeng hindi ka masaya kahit marami kang pera. Mayaman ka nga, ang dami mo namang problema, ang dami mong sakit. Yung sakit mo, pang mayaman din. Imagine mo, magpapagamot ka araw-araw, 10 million. O sige, bawasan natin. 10,000 na lang a day. Saan mo dadampatin yan? So, hindi masaya ang mayaman. Prosperous, medyo okay. Pero, ang kasiyahan dito natatagpuan sa pagiging blessed. Kilala niyo tong mukha nito? Kilala niyo yan? Sino yan? Kung kayo nakahawak na ng $100, pag nag-abroad, kailangan yan, nahawakan namin lagi yan, siya si Benjamin Franklin. Bagamat siya'y nasa $100, ang sabi niya, money never made a man happy yet, nor will it. The more a man has, the more he wants. Instead of filling a vacuum, it makes one vacuum again. So, ang sabi niya, hindi pa nagbigay ng saya ang pera. Masaya ka lang sa perang natanggap mo pag first time kang tumanggap ng ganyan. Pero pag lagi ka na tumatanggap ng perang ganyan, makakaumay din. Sabi nga ni Bill Gates ito, I can understand wanting to have millions, $1 million, but once you get beyond that, I have to tell you, it's the same hamburger. Ang point niya dito, pag wala ka nito, akala mo pag nagkaroon ka, magiging masaya ako. Eh nung nagkaroon ka, naging masaya ka naman. Pero after that, parang you want more, you want more, you want more. Ang pera hindi nagbibigay ng saya. Ang pera nakakabili ka lang ng gusto mo. Ang tunay na saya, kay Jesus lang talaga makukuha. Amen? Pag may Jesus tayo, wala tayong pera. Kaya nga sabay Jesus muna bago pera. Okay? Nung kami walang pera pa, dumating kami ng Pilipinas galing India, kung ano-anong pinasok naming networking, trabaho, mahirap ang buhay. Tapos nangangarap kami na sana makabili kami ng bahay, sana may kotse kami. Nang maliliit pa sila Betuel, sila Gibo, nagdi-networking kami diyan sa Ortigas, sa Green Hills, nakaupo sila sa bangketa. Sabi ni Beto, Daddy, why we don't have car? Why we are here? Mga English spoken kasi yan English kasi sa India namin. Doon may malaki akong scooter na pang-apat na sakay. So dito lakad, wala kami. So yung mga ganun, ang hirap ng buhay. Tapos pag akala mo, pag nagkaroon ka na neto, parang mag-iiba. Nung nakuha na namin lahat, nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon kami sa sasakyan, nakailang sasakyan na kami. Wala namang nangyaring iba Wala namang pagbabago sa puso at isip. Yun pa din. Yun nga lang, nag-i-enjoy ka lang sa mga bagay na hindi mo na-enjoy dati. So, kagaya na sabi ni Bill Gates, pag nandun ka na, wala lang naman Alam mo yung magyayabang lang pag yumaman, yung talagang hindi natuto sa kanyang kahirapan. May mga tao na nung mahirap, ganito yung itsura niya, nagmamakaawa sa iba. Nung siya'y naman yumaman, madamot. Walang natutunan sa buhay to. So ito yung mga sablay. Pero sa totoo lang, pag tama puso mo, may pera ka wala, okay lang Pero hindi ka makatulong pag wala kang pera. Di ba? So, ano ang gusto nyo?
Rich, prosperous, o blessed? Ako, gusto ko lahat. God wants you to be rich. John 10:10. Jesus came to give us abundant life. The word abundant is peritsos. Ibig sabihin niyan, sobra umaapaw, siksik-liglig umaapaw na pagpapala. John 10:10. 2 Corinthians 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. Alam niyo yung biyaya at grasya ng Panginoong Jesucristo, na bagamat siya'y mayaman, pero alang-alang sa iyo, sa akin, sa atin, siya'y naging mahirap para ikaw ay maging, i-memorize niyo itong verse na to. Kaya si Jesus naghirap para ikaw maging, hindi mayabang ha, mayaman. Okay? Sabihin mo, kaya naghirap si Kristo para yumaman ka. Sasabihin na naman ng iba, hindi yan hindi pera yan. Salvation yan, bahala ka sa buhay mo. Huwag mo kami damay sa kahunghangan mo. Basta naniniwala kami, mayaman ang Diyos namin, at yung mga anak niya dapat ganun din. Nakakahiya naman ang yaman ng tatay mo, tapos sa karsada ka nakatira. Nakakahiya yan. Insultong malaki sa magulang na mayaman siya, tapos yung anak niya kawawa. Insulto yan sa magulang niya. Ang Diyos nating Ama, sobrang yaman. Maiinsulto siya pag tayo hindi ganun ang buhay. Kaya kung di tayo aasenso, tayo may problema, hindi siya. Amen? So God wants us to prosper, succeed in everything. 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things, be in health, even as your soul prosper. Gusto ni Lord, yumaman ka. Gusto ni Lord, mag-prosper ka. Psalm 35:27, Great is the Lord who delights in the prosperity of His servant. Tuwang-tuwa ang Diyos sa pag-asenso ng kanyang mga lingkod. Anak kaya? Di lalo. So gusto ni Lord yumaman. Gusto ni Lord mag-prosper. But most of all, gusto ni Lord mabless ka. Sabi ng Proverbs 10:22, The blessing of the Lord makes one rich, and he had no sorrow with it. Ang tunay na blessing, walang lungkot, walang pighati. Mayaman ka nga, sira naman pamilya mo. Mayaman ka nga, ang gulo naman ng buhay nyo. Mayaman ka nga, ang dami nyo namang sakit. Hindi ito ang blessing ng Diyos. Ang blessing ng Diyos, maayos. Sino gusto dito? Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, i-bless ka. So, balik tayo sa Galatians 3. Christ redeemed us from the curse of the law, verse 13 to 14, by becoming a curse for us, for it is written, Cursed is everyone who is hung on a tree. So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham, kasama yung salvation na yan, might come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit through faith. If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs, according to the promise. So ang sabi nga nila, hindi, salvation lang yung tinutukoy dyan. Okay, patulan natin kahunghangan nila. Acts 28:28, the word salvation is soterion in Greek. Ibig sabihin nito, forgiveness, healing, prosperity, deliverance, safety, rescue, liberation, and restoration. Yung salitang salvation, complete package para sa lahat ng pangangailangan ng isang taong tatanggap kay Kristo. It's the same and equivalent, parang yung batian nila sa Hudyo. Shalom. The word shalom means peace, good health, prosperity. Kaya ang batian ng mga Hudyo is blessing. Shalom. Bless ka. Wealthy ka, peaceful ka. So yun yung batian nila. Kaya everyday nabibless ang bawat isa. Shalom. Shalom. Sa atin naman, God bless you. God bless you. Pag may mga lumalapit na bata, magbibless. God bless you. God bless you. Di ba? Pag lumalapit sa akin yung mga bata, bless you. God bless you. So yun, magandang yun. Di ba? The power of words. So, merong kwento sa Exodus, dito ako magtatapos. Yung kwento na Exodus ay parang kahalintulad ng kwento ng church. Exodus means exit. Okay? Para siyang rapture.
Bago lumabas ng Egypt, itong mga Israelita ng panahon ni Moses, ito ang sabi ni Lord sa kanila sa Exodus 3:21-22. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And when you go, you shall go not empty. You shall not go empty. But each woman shall ask of her neighbor and any woman who lives in her house for silver, gold, jewelry, and for clothing. You shall put them on your sons, on your daughters, you shall plunder the Egyptian. Bago pa gumawa ng isang katakot-takot na himala si Moses sa Egypt, sinabihan na sila ni Lord, bago kayo lumabas, kukunin nyo yung mga ginto, kukunin nyo yung mga silver at mamahaling damit ng mga Egyptian na yan na nagpahirap sa inyo. At noong gabi na namatay na yung mga panganay ng mga tao at hayop sa Egypt, verse 35-36 ng Exodus 12, the people of Israel had also done as Moses told them, for they had asked the Egyptian for silver and gold, jewelry, for clothing, and the Lord has given the people favor in the sight of the Egyptian. So they let them have what they asked, thus they plundered the Egyptian. Ito po yung kwento. Bago lumabas ng Egypt, itong Israel, lahat ng ginto, lahat ng silver na pwede nilang hingin, binigay nitong mga kalaban nilang Ehipsyo. At nung sa templo, nasa wilderness na sila, the same gold and silver yung ginamit sa pagtayo ng templo. Ngayon, anong connection sa rapture? Ang rapture po, exit din natin sa earth. Bago tayo mag-exit dito sa earth, bago tayo kunin ng Diyos patungo sa langit, naniniwala ako na mangyayari ito sa atin. There will be transfer of wealth. Okay? Yung kayamanan ng masasama ay lilipat sa mga anak ng Diyos. Paano? Manghihingi din tayo? Hindi naman ganun siguro. Siguro magsisikap tayo, magbi-business tayo, yung mga negosyanteng, mga balasubas, yung mga negosyanteng hindi anak ng Diyos, unti-unti yung kayamanan nila ililipat sa mga negosyanteng anak ng Diyos. Unti-unti. Bago mag-rapture, naniniwala ko, itatransfer to ng Diyos. Bakit? Kailangan ng church, kailangan ng mission ang pera. Kailangan ng mga missionary ng sasakyan, ng ticket, ng pagkain. Unless lahat ng missionary natin, langis lang ang katapat o walis. Langis at walis, walang bayad yan. Pero hindi naman ganun pwede. No? So, kailangan ng church, kailangan natin ng 50 million para sa lupa pa lang. Eh magkano building? Ha? 100? 200? Tapos, ang sabi ko nga doon sa grupo, sa inyong lahat din, gusto ko kung ito mangyari, hindi na tayo makikinabang nito malamang, yung mga anak na natin at apo. At hanggat maaari, huwag tayong manghihingi sa mga unbeliever. Tayo lang ang gagastos dito. Dahil ayokong magmukhang mahirap ang Diyos natin. Ngayon, kung merong unbeliever na nagmamakaawa, pwede ba akong tumulong? Sige. Pero hindi tayo manghihingi. Sila mag-volunteer. Kasi kaya tayong pagpalain ng Diyos at kaya natin itong bilhin. Amen? Tayo lang. Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children, children's children, sa anak at sa apo. But the sinner's wealth is laid up for the righteous. Ang kayamanan ng masama ay hinahanda ng Diyos para sa mga anak niyang matuwid. Sabi mo sa katabi mo, humanda kang yumaman. Humanda kang yumaman. At paano ka hahanda? Isa, maging matuwid ka. Ecclesiastes 2:26. For to the one who pleases Him, God has given wisdom, knowledge, and joy. Sa taong nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, binibigyan siya ng Diyos ng talino, ng wisdom at kaalaman at saya. But to the sinners, He has given the business of gathering and collecting only to give to the one who pleases God. Yung mga makasalanan, sige, mag-ipon ka na maraming pera. Akin yan, balang araw. Wait ka lang. Sige pa, manloko ka pa ng kapwa. Akin yan. Proverbs 28:8. He who increases his wealth by interest and usury, excessive interest, nagpapautang ng sagad sa tamang tubo,
gathers it for him who is gracious to the poor. Yung mga nagpapatubo ng sagad-sagad, nag-iipon ka ng kayamanan para ibigay ni Lord sa mga taong naaawa sa mahirap, kailangan tumulong sa mahirap. So tayo po, may pangarap tayong tumulong sa mahirap. Kaya naniniwala ko, sa atin lalanding itong mga perang to. Sino kasama rito? Sige, walakpakan natin si Lord. Tayo. Sabi mo ulit sa katabi mo, gusto ni Lord, yumaman ka. Higit sa lahat, gusto ni Lord, mabless ka. Amen? Malapit nang magwakas ang paghihirap mo. Konting kembot na lang. Okay, sino po yung first time na nandito? Bago tayo mag-closing prayer, pagpipray po namin kayo. Dito. Taas ang kamay yung mga ilang nakapunta. Meron po ba? Ayan. Kung meron po, punta po kayo dito. Tapos na tayo. Pagpipray lang namin kayo sa ating pagwawakas. Baba po kayo dito. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo. So, pagpipray lang po namin kayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Punta po kayo dito sa harapan. Ayan. Meron po ba? At kung may nag-invite, pakisamahan nyo na lang din sila. Sige po, dito po sa harap. Harap po kayo sa akin. Ayan. Ayan. Welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. So, kami po ay isang Christian group. Ang lagi namin sinasabi, kami ay Bible lang. Bible lang ang tinuturo namin, si Jesus lang. Dahil wala namang ibang daan patungo sa langit, kundi si Jesus lang. Siya ang namatay sa krus para iligtas tayo. So wala nang iba. Kaya yun po yung tinuturo namin. At yung topic natin kanina is paano umasenso. So kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay umasenso sa buhay. So take note the word anak. Okay? Anak. Kasi tayo man kung meron tayong pagkain na iisa na lang, uunahin natin yung anak nating bigyan kaysa yung kapitbahay. So ganun din si Lord. Ang blessing na to ay pangako niya sa mga anak niya. Ngayon, paano ba maging anak ng Diyos? Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus, naging anak ng Diyos. Para ka maging anak ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Jesus sa puso mo, sa buhay mo. Bakit kailangan tanggapin? Kasi sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So pag binigay, dalawa ang pwedeng gawin. Tanggapin o tanggihan. Ano pong gusto natin gawin? Siyempre, tanggapin. No? So magpipray po tayo ng pagtanggap kay Jesus. Pwede pa tayong lahat ay umuko at pumikit. And as we bow our head and close our eyes, taas lang po natin isang kamay natin sa Diyos. Tanda na, Lord, nandito po ako ngayon. Gusto ko lumapit sa iyo. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Lahat tayo nandirito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, inaamin ko. Ako'y isang makasalanan. At wala akong magagawa. Para iligtas. Ayusin. O baguhin. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Patawarin. At linisin. Sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ngayon, ako'y anak mo na. At may karapatan na sa mga pangako mong pagpapala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo ngayon na lumapit dito sa harapan. Kagaya ng pangako mo kanina, ang mga anak mo, pinagpapala mo, magmula pa sa bansang Israel, pisikal na mga anak mo. Lord, kami ay spiritual na mga anak mo.
the covenant that we have is greater and better than the covenant that they have. Kaya Lord, naniniwala kami na anumang hirap ng buhay namin, anumang sitwasyon sa buhay namin ngayon, may pag-asenso, may pag-angat. Magawa lang namin yung dapat naming gawin. Masunod lang namin yung dapat naming sundin. Ito na ang simula ng pagbabago, ng pag-angat sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, I pray, yung pananampalataya, nakalooban mo ito para sa amin, maitanim sa aming puso't isip. At sa linggong ito, makatikim na kami, hindi lang patak-patak na pagpapala, kundi Lord, buhos na pagpapala. Yung mga may utang, makabayad na sa utang, Panginoon. Yung mga kinakapos, Lord, sumobra na yung kanilang pagpapala. At Lord, hindi lang sila mabless sa sarili, kundi maging daluyan din ng blessing mo sa iba. Kaya salamat for this week, Lord. We speak breakthrough in our finances. We thank you, Lord. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Amen.